Sa Kyiv, Ukraine, nakatira ang isang MMA fighter na ang pangalan ay Yuri Boyka. Siya ang pinakamahusay na fighter sa Europa at nakuha ang titulong undisputed. Isang gabi, si Boyka ay nakikipaglaban sa isang illegal match na ginaganap sa isang underground arena. Habang naghihiyawan ang mga tao, hindi niya hinayaang makatama sa kanya ang kalaban. Pagkatapos ng maikli at one-sided na laban, sinipa niya ang kalaban sa ere at pinatumba siya. Lumipat ang eksena sa isang maximum prison sa Russia, kung saan ang mga bilanggo ay nakikilahok sa mga laban para sa libangan ng warden at ng mga gwardya. Ang ganitong mga laban ay tila palabas lang para sa mga manunood, ngunit ito ay maaaring maging napakarahas para sa mga kalahok. Ang pinakamarahas na bilanggo sa lahat ay isang halimaw na nagngangalang Kashmar. Napaka-agresibo niya kaya kailangan ng mga gwardya na lagyan ng kadena ang kanyang mga paa, at takpan ang kanyang bibig upang matiyak na hindi niya masasaktan ang sinuman sa labas ng ring. Ang kalaban ni Kashmar ay kalahati lang ng kanyang laki at halos hindi makatama ng suntok sa kanya. Walang kahirap-hirap niyang ibinalibag ang lalaki sa lupa, dahilan para mabali ang leeg nito, bago nagpatuloy sa pagsuntok sa kanyang mukha. Natigil lang ang laban ng na-deform at puno na ng dugo ang mukha ng lalaki. Kilala si Kashmar sa pagpatay sa bawat kalaban na nakakalaban niya at hindi nagpapakita ng anumang awa sa kanila. Hindi tulad niya, si Boyka ay isang mabuting tao sa labas ng ring. Wala siyang magandang buhay dahil ilang taon siyang nakulong at isang wanted na kriminal sa Russia, ngunit nagawa niyang isantibi ang kanyang nakaraan at sinisikap na maging mabuting tao. Tumutulong pa nga siya sa isang simbahan sa Ukraine at palaging gumagawa ng charity work. Isang araw, sinabihan siya ng pari na dapat niyang isaalang-alang ang pagpili ng ibang propesyon. Ang pari ay palaging sumusuporta sa mga ginagawa ni Boyka, kaya't ang komento ay tila bumigla sa kanya. Sumagot si Boyka na ang kanyang talento ay regalo mula sa Diyos at hindi siya titigil sa paggamit nito. Gusto niyang lumaban bilang isang professional at hindi nasa isang ilegal na kapaligiran. Kalaunan ng hapong yun, nilapitan si Boyka ng kanyang manager, na nagpahayag na maaari na siyang makipag-compete ng legal sa mga lehitimong MMA match. Ang European Fighting Tournament na nagaganap sa Budapest ay pinahihintulutan siyang makilahok sa kompetisyon kung mananalo siya sa qualifying match. Sa sumunod na eksena, dumating na ang araw ng qualification match. Dahil isa ito sa pinakamahalagang laban sa buhay ni Boyka, handa niyang ibigay ang lahat. Ang kanyang kalaban ay isang Russian fighter na nagngangalang Victor. Nang nagsimula ang laban, agad na nakapagpatama si Boyka ng isang malakas na sipa. Sa unang ilang minuto, ipinakita niya ang kanyang husay sa pagdepensa at sinangga ang bawat pag-atake na ay patama sa kanya. Habang nagiging mas dismayado si Victor, mas madali na para kay Boyka na gumawa ng pag-atake. Labis na napahanga ang mga judges sa sidelines, kaya't nang napabagsak niya si Victor sa pamamagitan ng pagtuhod sa kanyang panga. Kinumpirma nito ang kanyang qualification. Inisip ng lahat na tapos na ang laban, ngunit nagulat sila nang muling bumangon si Victor. Makalipas ang ilang segundo, pinatumba siya ni Boyka sa pangalawang pagkakataon, ngunit tumanggi siyang tanggapin ang kanyang pagkatalo. Sa ngayon, inis na si Boyka kaya naghatid siya ng pangatlong suntok sa mukha ni Victor, dahilan para tuluyan na siyang bumagsak. Matapos manalo, inimbitahan ng mga organizer si Boyka sa Budapest upang lumaban sa liga, na magbubukas ng maraming oportunidad para sa kanya. Binigyan ng manager si Boyka ng maraming pera, at hiniling sa kanya na magsanay ng mabuti dahil ang susunod na laban ay gaganapin sa loob ng 2 linggo. Habang papaalis ng arena si Boyka, nakita niya na nasa kritikal na kondisyon si Victor. Nakonsensya siya sa pagbugbog sa kanya ng husto, at hindi sana nangyari ito sa kanya kung sumuko na siya kaagad sa unang knockout pa lang. Sa panahong yon, naalala ni Boyka ang payo ng pari at ipinagdasal ang mabilis na paggaling ni Victor. Kinagabihan, nagising si Boyka sa isang bangungot ng pagpatay sa isang kalaban sa ring. Kinabukasan pumunta si Boyka sa kanyang manager at nagtanong tungkol sa kalagayan ni Victor. Sa kanyang pagkabigla, sinabi sa kanya ng manager na namatay si Victor kagabi sa ospital. Pumirma sila ng pre-match contract, kaya walang dapat sisihin sa nangyari. Gayunpaman, alam ni Boyka na siya ang dahilan ng pagkamatay ni Victor. Nang tanungin siya tungkol sa pamilya ni Victor, binigyan siya ng manager ng isang bag na pag-aari niya. Sa loob nito, nakita ni Boyka ang isang sulat mula sa asawa ni Victor at ang kanilang larawan na magkasama. Habang binabasa ang liham, ramdam niya ang sakit na pinagdadaanan ng asawa nang malaman niya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang partner.
Sa sandaling yun, nagpasya si Boyka na humingi ng tawad sa kanya, at siguraduhing wala siyang hinaharap na problema sa buhay. Sinabi ni Boyka ang tungkol sa kanyang pagnanais na pumunta sa Russia upang makilala ang asawa ni Victor, ngunit ang manager ay labis na tutol sa ideya. Si Boyka ay isa pa ring kriminal sa Russia, at makukulong kapag natagpuan siya ng mga awtoridad. Kakailanganin niyang gumawa ng peking passport, na isang malaking risk ngayon na malapit na siyang maging isang lehitimong MMA fighter. Naiintindihan ni Boyka ang mga kahihinatnan ngunit nanindigan siya sa kanyang desisyon. Sa sumunod na eksena, ipinakilala sa atin ang asawa ni Victor na si Alma na nasa kanyang libing. Pagkatapos ng pagkamatay ni Victor, siya ay mag-isa na lang sa buhay at wala nang ibang mapupuntahan. Higit pa rito, siya at si Victor ay may utang na loob sa isang crime boss na nagngangalang Surya. Dumalo siya sa libing at iminungkahi kay Alma na maging kanyang kabit upang mabayaran ang kanyang utang. Naiinis si Alma sa kanyang presensya, ngunit naging maingat siya na hindi magalit si Zorab. Sumagot lang siya na mas gugustuhin niyang magtrabaho ng husto, at bayaran siya ng installment. Dito nabunyag na si Alma ay nagmamay-ari at nakatira sa isang community center. Siya at si Victor ang nagtayo nito gamit ang perang hiniram nila kay Zorab. Pagdating sa Russia, agad na pumunta si Boyka upang makilala si Alma. Ngunit napansin niyang dinala siya ng isang itim na sasakyan ng isang grupo ng mga kalalakihan. Lumalabas na si Alma ay nagtatrabaho bilang isang waitress sa underground fight club ni Zorab. Napaka-protective niya sa kanya, at tinatrato siya na parang kanyang property. Kalaunan ng araw na yun, pumunta si Boyka sa fight club at hinanap si Alma. Nang sinubukan niyang makipag-usap sa kanya, pinigilan siya ng mga tao ni Zorab at sinamahan siya palabas. Nais ni Boyka na umiwas sa gulo, kaya magalang niyang tinanong ang mga ito kung anong oras matatapos ang shift ni Alma. Gayunpaman, inatake siya ng mga gangster ngunit agad na naturuan ng leksyon ng mga lalaki para sa pakikipagtalo sa isang professional fighter. Nakita ni Zorab kung paano lumaban si Boyka at humanga sa kanyang husay. Siya ay nangangailangan ng isang mahusay na martial artist sa kanyang club at nais niyang kunin si Boyka. Gayunpaman, iginiit ni Boyka na hindi siya naririto para lumahok sa mga laban at gusto niya lang makausap ang babae. Inalok ni Zorab na kakausapin si Alma para sa kanya. At tumangging makausap siya ni Boyka sa personal. Ngunit muling hindi sumang-ayon ang ating bida at lumayo. Pagkatapos nito, inutos ni Zorab sa kanyang mga tauhan na bantayan siya. Nang sumunod na araw pumuslit si Boyka sa community center at sa wakas ay nakilala na si Alma. Ibinigay niya sa kanya ang sulat ni Victor at tinanong si Alma kung pinipilit siyang magtrabaho sa fight club, ngunit sumagot ang babae na mas gugustuhin niyang magtrabaho sa ibang lugar pero hindi niya ito magawa dahil sa utang. Pagkatapos ay binasa niya ang liham, at tinanong si Boyka kung nakita niya ang huling laban ng kanyang asawa. Agad namang umamin si Boyka at sinabing siya ang huling nakalaban ni Victor. Sinubukan niyang ipaliwanag na aksidente ang nangyari, ngunit tumanggi na si Alma na makinig sa killer ng kanyang asawa. Kasunod ng kanilang pag-uusap pumunta si Boyka kay Zorab, at pumayag na lumaban sa kanyang fight club. Ngunit bilang kapalit, kailangang kalimutan ang lahat ng utang ni Alma. Agad na pumayag si Zorab, at ang deal ay kailangang manalo ni Boyka sa 3 match, laban sa mga mapipiling fighter ni Zorab. Nangako rin ng mobster na ilalayo siya sa mga awtoridad, dahil alam niya na bukod sa pagiging wanted, nakarating siya sa Russia gamit ang peking passport. Kinabukasan, nakipagkita si Alma kay Boyka para sabihin sa kanya na hindi niya kailangan ang kanyang awa. Nais niyang umuwi na si Boyka, ngunit iginiit ng ating bida na ginagawa niya ito para sa kanyang sariling kasiyahan. Kalaunan, pumunta si Boyka sa isang local gym para magsanay para sa mga darating na laban. Ngunit binuli siya ng isang lalaki. Nang patuloy siyang ininsulto ng lalaki, pinabagsak siya ni Boyka gamit lang ang isang sipa. Hindi nagtagal, dumating na ang araw ng unang match. Ang makakalaban ni Boyka ay isang local fighter, at ito ay naging madali para sa kanya. Ang kalabang fighter ay nagawang makapagpatama ng ilang sipa. Ngunit napatunayang mahina sa harap ng isang kasing husay ni Boyka. Nagawa niya itong patumbahin at ipapatama na sana ang huling suntok, ngunit huminto si Boyka sa kalagitnaan. Buti na lang ay tinanggap ng kalaban ang kanyang pagkatalo, kaya hindi na niya ito kailangang saktan pa. Pagkatapos ng laban, dinalhan siya ni Alma ng isang inumin. Tinanong ni Boyka kung pamilyar siya sa isang maayos na gym, dahil ang kasalukuyan niyang pinupuntahan ngayon ay hindi umaayon sa kanyang standards. Pinag-isipan muna ito ni Alma bago inanyayahan si Boyka na gamitin ang gym sa kanyang community center. Sa mga sumunod na araw doon si Boyka nagsanay, at sa huli nasanay na si Alma sa kanyang presensya.
Ang sumunod na laban ni Boyka ay isang 2 versus 1 laban sa isang pares ng magkapatid na labis niyang ikinabigla dahil hindi man lang sinabi sa kanya ang tungkol sa mga patakaran. Ipinagmayabang ni Zoren na ito ang kanyang arena at ang mga fighters ay kailangang sumunod ayon sa mga patakaran. Nang nagsimula na ang laban, nahirapan si Boyka na dumpensa sa magkapatid na umaatake sa parehong oras. Nang sinubukan niyang labanan ang isa, umaatake ang isa pa na nagpapahirap sa kanya na mag-focus. Halos patas lang ang naging laban, hanggang si Boyka ay sinipa sa kanyang dati ng injured na likod. Ang sakit ay halos hindi niya matiis hanggang sa makita niya si Alma sa audience at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Pagkatapos nito, binugbog niya ang magkapatid at umiscore ng double knockout. Naghiyawan ang mga tao dahil walang makapaniwala na mananalo si Boyka sa laban na ito. Kinabukasan, pinuntahan ni Zoren si Alma at sinubukan siyang akitin. Nang tanggihan niya ang kanyang panliligaw, inakusahan siya ni Zoreb na nagtitikiman sila ni Boyka, nagalit ang mobster at iginiit na hindi aksidente ang pagkamatay ng kanyang asawa at sinadya siyang patayin ni Boyka. Nagkunwari si Alma na hindi naniniwala sa mga sinasabi ni Zoreb. Ngunit ang komento ay bumagabag sa kanya. Samantala, agad na tinawagan si Boyka ng kanyang manager mula sa Ukraine dahil may press meeting siya para sa laban sa Budapest. Hiniling sa kanya ni Boyka na ipagpaliban ito dahil meron na lang siyang isang huling laban na dapat ipanalo. Pagdating sa silid, nakita niya si Alma na naghihintay sa kanya. Hinimok siya nito na sabihin ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. At sinimulan ito ni Boyka sa pamamagitan ng pagsabi ng lahat ng mga paghihirap na kanyang naranasan sa buhay. Ibinunyag ni Boyka na ang unang kalahati ng kanyang buhay ay puno ng paghihirap. At ang laban kay Victor ang tanging pagkakataon niya para magkaroon ng mas magandang buhay. Ibinigay niya ang lahat at nanalo. Ngunit ang pagkamatay ni Victor ay nag-alis ng malaking bahagi sa kanya. Nang dumating ang gabi para sa final match, makakalaban ni Boyka si Igor, ang best fighter ni Zurab, na pinipikan si Boyka mula pa lang noong araw na dumating siya. Galit na galit si Igor kay Boyka dahil banta siya sa kanyang posisyon sa gang. Inilabas niya ang lahat ng kanyang galit at ibinuhos ang lahat ng ito kay Boyka sa pamamagitan ng pagpapaulan sa kanya ng malalakas na pag-atake. Nagawa niyang makapagbigay ng isang mahigpit na laban. At ginawang main target ang likod ni Boyka, ngunit nagbago ang direksyon ng laban nang si Boyka ay nakapagpatama ng double mid-air kick sa kanya. Sunod nito, binugbog niya ng husto si Igor. Dahilan para damyugo siya ng husto hanggang sa tuluyan siyang mawala ng malay. Sa pamamagitan nito, si Boyka ang nanalo sa buong tournament at nabayaran na din ang lahat ng utang ni Alma. Gayunpaman, alam na ni Zoren na ang magiging outcome ng laban at pinaghandaan na ito. Pinigilan niya si Boyka at ipinahayag na kailangan niyang labanan ang isa pang huling fighter para matapos ang kanilang deal. May ilang oras na lang si Boyka bago ang kanyang meeting sa Budapest na napakahalaga para sa kanyang career. Gayunpaman, ayaw niyang umalis nang hindi nailigtas si Alma. Kaya naman, hiniling niya sa kanyang manager na maghintay hanggang sa susunod na umaga. At naghanda na upang labanan ang huling fighter. Ang kalaban ay si Kashmar, ang halimaw na nakipaglaban at pumatay sa lahat ng kanyang mga kalaban sa Russian prison. Dinala siya sa arena ng may mga kadena dahil sa kanyang pagiging marahas. Nang nagsimula ang laban, halatang pagod na si Boyka. Sinubukan niya ang kanyang lahat ng makakaya, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay tila hindi nakakapinsala kay Kashmar dahil sa kanyang pangangatawan. Hindi nagtagal, ang halimaw ay nakapagpatama sa kanya ng ilang suntok bago siya nito sinipa sa panga. Natumba si Boyka. At dahil sa lakas ng impact, nahirapan na muli siyang bumangon. Ilang segundo bago matalo sa laban, inipon ni Boyka ang lahat ng kanyang lakas at tumayo. Ngunit muli siyang ibinalibag ni Kashmar sa sahig. Nang halos nakatitiyak na si Kashmar na siya na ang nanalo, bigla siyang sinurpresa ni Boyka at napaatras ang halimaw gamit ang isang sipa. Pagkatapos nito, pumabor na ang laban kay Boyka. Hinawakan niya ang higanti sa isang arm lock. Binali ang kanyang kanang braso, bago siya sinipa palabas ng ring. Sa pamamagitan nito, sa wakas ay nanalo na si Boyka sa laban. Ngunit hindi pa rin handa si Zorab na bitawan si Alma. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na atakihin si Boyka, habang siya naman ay sinubukang tumakas kasama ang babae. Halos sumuko na si Boyka dahil sa pambubugbog, hanggang sa makita niyang hinihila palabas si Alma. Nang may panibagong motibasyon at galit, inatake niya ang mga tauhan ni Zorab, at pinatumba silang lahat. Sa huli, nagawa niyang makorner si Zorab at tinakal siya sa lupa.
Nabaril si Boyka proseso. Ngunit ang sakit ay natakpan ng kanyang galit. Kalaunan, sinakal ni Boyka si Zoreb hanggang sa mamatay siya. Sinubukan ni Alma na tulungan si Boyka. Ngunit pinigilan niya ito at tinanong kung napatawad na siya ng babae. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating na ang mga pulis at inaresto si Boyka. Bago siya ikulong, muling tinanong ni Boyka kung napatawad na siya nito. Ngunit hindi siya sinagot ni Alma. Kalaunan, dinala na si Boyka sa Russian prison. Makalipas ang isang buwan, binisita siya ni Alma at sinabi kay Boyka na pinapatawad na niya siya. Nakahinga ng maluwag si Boyka sa unang pagkakataon kahit nabigo ang kanyang plano na maging isang professional fighter. Sa huling eksena, makikita si Boyka na nakikipaglaban sa arena, kung saan patuloy niyang hinahawakan ang titulo ng Undisputed. At dito na nagtatapos ang pelikula.